pinakatanong sa akin, Paps, sumakit ba ang tiyan mo? Okay, magandang araw sa inyong lahat, sa mga nanonood ngayon, and welcome sa The Chewy Show. At ngayong episode sasagutin ko yung mga curious questions nyo about sa India series natin. So, binihintay natin? Tara! Bago tayo magsimula sa tanong, gusto kong linawin na August pa na film yung India series natin. Di pa free virus ako since 1996. Simulan natin sa unang tanong. Tanong ni Gerald Luis Alcantara, ano pong amoy ng hangin sa India? Alam mo, to be honest, no? Personally, hindi siya mabaho para sa akin. Anong amoy ng India? Parang kahit saan ka pumunta, paglabas mo pala ng airport, parang amoy spice. Nakakatawa nga, hindi ko alam kung psychological lang ba o talagang naaamoy ko yung spice everywhere. Pero kung tatanungin mo ako if mabaho ba o hindi, in general, hindi siya mabaho. Pero kung hindi ka gaano sanay, siguro mababahuan ka. Pero para simple ang sagot, normal naman yung amoy, pero time to time, makakaamoy ka ng spice. Tanong ni Clint Asumbrado, mag-isa lang po ba kayo the whole vlog sa India? Paano po kayo nakasurvive? Buti walang nanakit sa'yo. Yes, one-man team ako. Most of the time, lahat ng binibisita kong bansa o kahit probinsya, mag-isa ako. Paano ko nakasurvive? I just survive. I mean, in-enjoy ko lang yung trip. Feel ko turista pa rin ako, pero ang pagkakaiba lang may hawak akong camera. To, tanong ni Paring Bats, Mr. Bats, gastos reveal Pops. Okay, walang direct flight from Pilipinas to India. So, babiyahe ka muna Pilipinas to Kuala Lumpur, Malaysia. And then layover ka, Kuala Lumpur, Malaysia to India, 5 hours. So, ang nagastos ko doon, round trip na, is around 26,000 pesos. Then yung hotel ko, yung nakuha kong hotel kasi hindi mo na maarte. Importante sa akin, maayos yung kama at malamig yung aircon. Backpackers hotel lang siya. Pero kumuha ako ng private room. So roughly siguro mga 8,000 pesos 6 nights. Diba? Mura na. In terms of panggasto, siguro naglaan ako ng around 30K. Pero doon ako nagulat, sobrang mura pala talaga ng mga pagkain at mga bilihin sa India dahil mataas ang poverty rate nila at mababa ang cost of living. Kunwari nag-book ako ng Grab from UST to Quiapo, siguro mga 20 pesos lang yun. Ganun siya kamura. Yung mga pagkain nila, yung mga basic meals, like mga chole bature, nag-range na like ng mga 50 pesos lang. Full meal na siya. And then yung mga panipuri, 20 pesos 3 piraso. Sobrang mura talaga sa India. So pag tinotal natin yung siguro roughly, gumastos ako ng mga 64,000 pesos para sa whole India trip. Tanong ni John Rex, anong pagkakaiba ng lasa sa India at sa Pilipinas? Nice question. Pilipinas naman kasi, ang pagkain natin is based on salt, sugar, toyo, suka, onions. Kumbaga hindi tayo ma-spice. Ang pinaka-spice siguro natin, bawang, sibuyas, luya. Pero sa India talaga, yung taste buds mo, makukulture siya kasi parang ang dami nang nalalasang flavors at one time. So iba-iba, you have coriander, cumin, cinnamon stick, turmeric. Kahit normal na street food, nilalagyan talaga ng spice or masala. So medyo malaki talaga ang diferensya ng pagkain ng Pilipinas at India. Basically, Indian street food has more stronger flavor than Filipino food. Magandang tanong galing kay Joromel de la Cruz Orsua. Paps, tanungin mo sila kung anong insight nila about sa proper hygiene at kung apektado ba sila sa criticism ng pagluluto nila. Sabi ko nga doon sa Kinamay episode natin, may natanong ako isang lokal. Tinanong ko siya, bakit nga ba kinakamay yung mga pagkain ng India? Pero bakit nga ba kinakamay ang ilang street food dito? Ayon sa isang lokal na nakuusap ko rito, aware daw ang gobyerno at mga citizens ng India na nagba-viral sa buong mundo ang mga street food nila dahil may pagka-unhygienic sa paggawa nito. Isang rason daw sa pagkamay ng street food dito ay napakasimple lang dahil nakasanayan. Kung tutuusin, may point nga naman dahil sa unang panahon, wala pa naman talaga mga kubyertos. Dahil may pagkaluma pa rin ang pamumuhay dito sa India, na-practice pa rin ito at sanay ng mga lokal. So, magandang tanong galing kay Karif Arzadon, ano yung common myths or cliche, misconceptions ng mga Pinoy about India na hindi pala totoo? Siguro yung pinaka-misconception is yung lahat kadiri o lahat madumi dahil yung mga Indian street food videos na nakita natin na medyo madumi, para sa akin, rare case lang siya. Kumbaga, kaliwat kanan, hindi ka naman makita ng mga kinakamay o minekos-mekos. Kumbaga, there's a certain street food stalls lang na makikita mong ginaganon. Pero, usually, ang kinakamay talaga nila, parang ito 100%. Pag maglalagay sila sibuyas, kakamay nila yan. Yung mga tinapay, pag lulutuin nila, kinakamay nila yan. Pero yung mga sabaw-sabaw, yung may mga curry sauces, they're using spatula or they're using ng mga pangsandok. So yung mga nakikita natin sa mga social media, yung mga isolated food stalls yun. Siguro marami din, pero hindi lahat. Lilinawin ko, hindi lahat ng street food sa India ay madumi. Tapos alam nyo ba na aware yung mga Indians o yung government ng India na nag-viral sila sa buong mundo? Kaya naman there's like a safety protocols na pinapatupad unti-unti
para sa mga street food vendors. Pero dahil sobrang dami or laki ng populasyon ng India, hindi naman agad-agad yun mababago. Pero maganda dun, they're having like basic steps para ma-improve yung hygiene ng street food nila. Tanong ni Nats, bakit di mo hinanap si Sir Boss Kenshin? Actually, kilala ko yung nagagawa ko ng research, nakikita ko lagi siya. Gusto ko sanang puntahan. Kaso lang medyo imposible dahil nasa Delhi ako. Yun yung parang Manila nila. And then, yung lugar ni Boss Kenshin kung saan siya nagbebenta, sobrang layo sa Delhi na parang pupunta ka ng Manila to Mindanao. Wala naman akong extra time. Siguro next time, pagbabalik ako. Don D. Bolivar, rate Indian food in scale of 1 to 10. I will give a perfect 20. Sobrang flavorful, sobrang exciting, kakaiba na parang, ang daming mga pinaglalagay dito pero bakit ang sarap pa rin niya? Galing kay Martin Dominic de Restresa, anong pagkain na nagustuhan mo sa India? Like, anong klaseng biryani na nakain? Siguro magbibigay ako ng 5 favorite ko. First, I'll go with the Qureshi kebab sa Muslim town nila. Yung tinatawag nila na nihari, para siya yung beef paris nila or parang beef meat stew. I really love also the chicken chankensi. Yun yung parang huge jacuzzi ng parang chicken curry siya. Natripan ko rin yung Haji fried chicken sa Muslim town, as in legendary na yun. 90 years old yung nagbebenta. And then siguro last top of mind, the legendary Chole Bhature. Ito, tanong ni Faye Reyes, paano nyo po makukumpara ang tao sa India and Philippines? Napansin ko kasi friendly and very accommodating ang mga Indians sa mga nyo. Sobrang totoo. Kung ikukumpara mo yung hospitality nila, parang nasa Pilipinas ka lang din. I mean, they're very friendly, nag-i-smile sa camera, nag-i-smile sa'yo kahit wala kang ginagawa. They love foreigners, they speak basic English, tapos may mga times pa na linibre ako nung owner, ayaw pagbayarin. Kit lang. Nothing. Nothing? Yes, you are in India. Tsaka mahilig sila magtanong, ano yung ginagawa mo? Ano yan, vlog? Teka, saan ka? Merong one instance na may lumapit sa akin teenager. Bait pare, parang random teenager lang siya. Sabi niya sa akin, pag may lumapit daw sa akin at bubulihin ako, kasi normal daw na nangyayari sa area na to. Yung iba, naghahamon ng suntukan, pero para imbes makapagsuntukan, kailangan daw sila bayaran para hindi ka nila awayin. At wag daw maglalabas sa pera, wag ko sila babayaran dahil lang i-scam lang daw yun. Yeah, pero overall, sobrang bait ng mga Indians. Galing kay Abby Vicencio, surprising thing that you learn about Indian culture. Oh, what a question. Yung may ingay na busina, as in. Wild pare. Nagulat ako. Nakaliwat kanan, mahilig sila mag-pump ng busina. Ang sagot pala dyan, tinanong ko yan dahil malala ang trapiko sa India at usually nakatigil yung mga sasakyan, minsan yung mga drivers, lalo na yung tuk-tuk, dahil wala silang magawa dahil traffic, para siyang reflex na lang na busina ka ng busina, parang na-stress sila, nainitan sila. Naririnig nyo ba yun? Sobrang normal dito yun. Kada segundo may busina. Kumbaga yung trapiko ng India, binubusin nila sa kamay nila at yung kamay nila, pinipress yung businang yun. Kaya kaliwat kanan, sobrang ingay. Tsaka ito pala magiging ansa ko. Kung akala nyo sa Pilipinas malala na tumawid, sa India mas malala dahil hindi talaga sila pedestrian friendly. Kunyari may pedestrian lane, maglalakad ka, hindi talaga sila titigil. Kailangan ikaw yung mabilis, kailangan ikaw yung lalagpas sa kanila. Sabi ko nga parang may equal rights yung tuk-tuk tsaka kotse, tsaka equal rights ng tao, parang parehas lang sa India. Ito, wala nang babasahin ng tanong, panigurado, tanong nyo lahat to. Ang pinakatanong sa akin, Paps, sumakit ba ang tiyan mo? Alam mo na, bago ko sagutin yan, ito yung unang bansa na pinuntahan ko, na nagdala ko ng isang maliit na bag na punong-puno ng gamot para sa lagnat, trangkaso, diarrhea, malalang diarrhea, as in kumpleto. At nung pagdating ko doon, paglapag ko sa hotel, sabi ko, bawal ko yung gamitin. Pero ang tanong, ginamit ko ba? Hindi. Never. Hindi sumakit tiyan ko, hindi ako nag-LBM, wala akong pakiramdam na umalboroto yung tiyan ko. Kasi nga sabi ko nga nakakain ako ng daga sa Nueva Ecija, nakakain ako ng cobra sa Indonesia, nakakain ako ng tamilok sa Palawan. Kumbaga, ano ba naman yung street food na kinamay? Ano ba naman yung street food na nasa kanto lang? Di naman sa laking kalye rin ako Laking fishbowl ako, laking pares. Sa Pilipinas din naman marami rin ng mga kanto style kainan. Na-feel ko nasanay na rin ang tiyan ko. Pero nagigets ko yung tanong na yan dahil nakita nyo sa videos parang
madumi yung pag-prepare nila o iba doon kinakamay. Kasi meron silang tinatawag doon na deli belly. Usually nangyayari yun sa mga foreigners, yung LBM, lagnat, kapag kumakain ng street food nila. So, pagdating ko doon, kinabahan ako, sabi ko, hala, baka naman first few days ko pa lang magkasakit ako, paano ako makakashoot, sayang na punta ko doon. Ang primary rule ko talaga is wag ako inom ng tubig, tap water sa kalsada. So yun daw talaga yung primary dahilan kaya magkakadiarrhea ka. At sakto din, dahil nagda-diet ako, nagka-calorie deficit ako, so tikim-tikim lang talaga ginagawa ko. Kaya sabi ko, yung dami ko na nakain street food sa Asia, sa buong Pilipinas, pero never pa sumakit chan ko. Kapag sa India sumakit yung chan ko, ibig sabihin, ganun kalala yung street food nila. Pero in reality, wala. I'm all good. Di ako na hospital, di ako na clinic, hindi ako nag-ano sa CR, all goods tayo. Para tapusin tong episode na to, siguro gagawin ko babahagi ko sa inyo ano natutunan ko. Basically, natutunan ko lang huwag tayong masyadong manlait. Hindi porket di tayo sanay, mali na agad. 'Di ba? Example nga mga ibang turista, kumakain tayo ng balut, 'di ba? Isipin mo, unfertilized duck 'yun. Yung mga ibang foreigners, diring-diri sila sa balut. Pero tayo, 'di ba kung tutusin normal yung balut? Yung ibang foreigners gagawa ng video na eating extreme chicken intestine in Philippines. Pero kung tutusin, isaw lang yun. Di ba sa atin, basic lang yun. Isaw lang yun, di kadiri. Pero sa ibang foreigners, kadiri siya. Kumbaga, respeto lang. Respeto sa kultura, respeto sa bansa. Kaya yun yung purpose ng The Chewy Show. Yun yung purpose ng ginawa natin na lumalakbay tayo ng iba't ibang lugar, hindi lang para tikman yung pagkain nila, pero intindihin bakit nila kinakain yun, para saan nila kinakain yun, at ano yung mga story behind that food. At sana itong India series na to namulat tayo ng ibang perspective ng Indian street food. So if ikaw na nanonood ngayon at magko-comment ka ng panlalait, sasabihin mo na amoy putok sila, mabaho sila, kadiri sila, siguro medyo kailangan mo mag-change ng mindset ngayon. Kailangan mo improve yung pananaw mo sa buhay. Kailangan mo lawakan yung pananaw mo sa buhay dahil hindi lang ikaw yung nakatira sa mundo at maraming kultura outside the Philippines. At huling tanong, kung babalik ba ako ng India? Definitely, I will be back in India. Uy pare! Maraming salamat sa panonood ng India Street Food series natin. It was a great success. Sana marami kayo natutunan. Anyway pare, maraming salamat sa panonood. Si Chewy nagsabi stay safe. Good night and goodbye.